Ang ebanghelyo ngayong Biyernes, ika-4 ng Abril, ay mula kay San Juan. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya." Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula, at siya ang nagsugo sa akin." Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating Faith Food Reflection ngayon ay mula kay Brother Selton Sindo. Oras na. Marami ang nalumbay sa pagpanaw ng Philippine music icon at folk singer na si Corita, na nagpasikat sa kanyang awiting Oras Na. Nagwawakas ang kantang ito sa mga lyrics na, "Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang." Ano ang makapipigil sa atin sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Ang takot. Lalo na ang takot sa kamatayan at ang takot na mawalan ng pagsang-ayon ng iba. Sa Ebanghelyo, sinalubong ni Jesus ang kabi-kabilang pagsalungat at ang banta ng kamatayan sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. Ngunit buo na ang kanyang pasya at determinasyon na tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. Alam ni Jesus na ang kanyang misyon, ang pagtupad sa layunin ng pagkakasugo sa kanya ng kanyang Ama, ay mangangahulugan ng sukdulang sakripisyo, pagdurusa, at hahantong sa kanyang kamatayan sa krus. Subalit, hindi iyon ang katapusan ng kanyang oras. Sa halip, ang kanyang kamatayan pa nga ang katapusan at oras ng kamatayan sa kamandag ng kasalanan na siyang dudurog sa ulo ni Satanas at magbibigay daan sa paggawad ng ganap na kapatawaran at tunay na kalayaan na hahantong sa kalwalhatian at buhay na walang hanggan. Bilang Kristiyano, ang ating misyon ay gumawa ng pang-araw-araw na hakbang sa pag-unlad patungo sa Diyos. Hinihingi nito ang pagiging mabuting mag-aaral, hindi ang pagiging magaling na manlalaro lamang. Ayon kay San Agustin. Manalangin tayo. Panginoon, naway magamit namin ng wasto ang oras na kaloob mo upang masundan ang banal mong kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.